Quirino. Sunduin ko lang si partner. Halos hinapon na tayo ng gising. Time check, it's 6 p.m. Pero maliwanag pa naman. Buti na lang di umulan. Kasi mga nakarang araw umuulan dito eh. So nakaraan nag-upload tayo guys ng about sa half clutch ano. Ngayon baka mayroong malito sa inyo kasi may iba rin akong tinuro na half clutch din yung term ko, which is yung sa pinakaunang tutorial ko ng uphill, na kapag yung dito sa pagka-clutch control sa mga bitinan, yung kasi yung half clutch na yun, yung bagong upload ko na sinasabi kong iangat nyo na yung paa nyo, hindi ko kasi yun ginagawa eh, since like I said, kung gamay nyo naman na yung biting point dito sa Baguio, hindi mo na siya gagawin. Parang sa lahat ng sa lahat ng paraan ng pagdadrive ko, diretso na nakatapa ako ng malalim sa pedal, tapos diretso na yun na idadala ko sa biting point. Kaya hindi siya hindi siya common dito sa Baguio yung mag-half clutch ka pa tapos konting movement na lang sa biting point, kasi once na sa ulado mo na yung biting point ng clutch mo, diretso na lang yun, diretso timpla ka na lang eh. Kaya mas naging primary tutorial ko yung half clutch na malapit sa biting point. Meaning if ever na parang kulang pa yung power or kulang pa yung RPM mo dun sa paakyat na yun, tatapakan mo siya ng konti. Di ba nadala mo na siya sa half clutch, umabot ka na sa nadala mo na siya sa biting point, umabot ka na sa biting point. Pero ang nangyari, nabitin siya sa paakyat dahil kulang yung RPM. Let's say for example, paakyat siya tapos hindi pala kaya ng 800 RPM. So medyo ang gagawin mo dun, tapakan mo konti from biting point, press mo konti, tapos paangatin mo yung tapakan mo isang bomba sa sa accelerator para umangat yung RPM, para by the time na ibalik mo siya sa biting point, marireach niya na yung RPM sa pag-engage ng transmission at ng makina. That way mas makakaarangkada na siya dun sa RPM na kailangan niya paakyat. Yun, hindi ko siya nire-recommend yung ganong half clutch na parang palaging ginagawa, kasi syempre nakakaano rin yun,
nakakasunog ng clutch yun. And hindi siya ideal sa mga stop and go traffic na parang pagka babaran na traffic uphill, ginaganong-ganong mo yung clutch mo, masusunog yung clutch mo pagka ganun yung ginawa mo. Pag stop and go, kaya mo lang mag stop and go ka lang talaga din, full stop, tapos parang kadahin mo, kumbaga hayaan mong makaarangkada yung sasakyan mo na marirelease mo yung, mabibitawan mo yung clutch pedal ng buo. Hindi yung parang umaandar ka na nakasteady ka sa clutch. Kung minor traffic lang naman, like parang saglitan mo lang gagawin, okay lang. Pero let's say for example, mahabang uphill traffic yan sa, kunwari nasa town kayo, ganyan. So dahil hinahabol mo na parang makipag bumper to bumper, ganun yung ginagawa mo, na parang nag half clutch ka, na pinipiga-piga mo konti. So iiwasan natin yun para mapahaba yung buhay ng clutch natin as much as possible. Pagka ganun mga stop and go traffic, kaya mo sila, arangkada sila, di umabante yung sasakyan sa harap mo. Pagka nakaabante na, pag alam mo may space na, hindi abante mo ulit. Tapos bagalan mo lang kung ano yung kaya nung sasakyan paakyat na na mabagal. Bagalan mo lang para matagal mong napapaandar yung sasakyan nang hindi ka nakaapak sa clutch or nang hindi ka nagka-clutch. Kasi umaandar ka na dun, di ba? Natimpla mo na yung clutch, umaandar ka na, umaabante ka na. Tapos yung sa harap mo rin, mabagal din. O di, bagalan mo lang din sa kaya ng sasakyan mo. Then pag nag full stop siya, di mo full stop ka na lang ulit. Minsan may mga moments na parang hindi mo iwasan kasi, di ba, na parang akala mo mag-stop na siya, di ikaw bumubuntot ka na rin sa kanya, malapit ka na, tapos biglang umaandar ulit siya. So yun, nararamdaman mo nabibitin na yung nabibitin na yung sasakyan. So yun, pwede mong gawin yun, yung mabilisan na parang tapak, tapos biting point, konting press, biting point, para lang maparangkada mo, then release. Gagi. Naka-neutral pala ako dun. Sa sitwasyon, mga ganung cases na parang biglang akala mo pa stop na yung sa harap mo, pero yun pala umaandar pa. Ikaw nakadikit ka na halos sa kanya, tapos pabagal ka na ng pabagal. Pero wala rin naman problema kung mag-full stop ka dun. Ganun din naman so full stop ka, tas hayaan mo lang siya, sige, palayuin mo pa sa konti, tas saka ka ulit aarangkada. Mas masasave mo pa yung nun, di ba? Mas masasave mo pa yung clutch mo. Although yun kasing ganun, okay siya pag isang beses, isang press mo lang or mga dalawang press mo na natimpla mo na napaarangkada mo yung sasakyan. Pero pag paulit-ulit na gumaganong ka kasi, gagasgas yung clutch pag ganyan. Tapos syempre dahil uphill, binibigyan mo rin ng RPM. So naglalaban sila, clutch tapos yung RPM din at the same time.
Kwento ko lang, yung sa Corolla ko, Corolla ang lakas nun eh, for some reason. Ang ganda nun sa akyatan, hindi ka mabibitin. 1.6 na makina. Tsaka hindi siya tulad nitong Montero at saka nung Vios ko nun na may delay kapag tinapakan mo yung RP, yung throttle. Pag tinapakan mo may delay siya. Yun talagang reactive siya, responsive siya. As soon as tinapakan mo, ramdam mo rin na yung RPM, umaangat siya. Yun yung kagandahan dun sa Corolla nun. Kaya ang dali niyang rektahin, ang dali niyang timplahin na kahit di ka na bumomba-bomba dun. Sa Vios lang talaga nagbago yung style ko, kasi talagang di siya umuubra. Hindi kaya nung rekta sa Vios pagka mga bitinan uphill. Kaya nag-adjust ako dun na nagbomba-bomba ako. In-apply ko din dito sa Montero. Pero for some reason, ganun din naman kasi tong si Montero eh. Delay rin yung sipa ng RPM niya eh. Anong nag-comment sa atin kung ako papipiliin? Ano ang kukunin kong sasakyan? So parang ang choices is so Montero, Fortuner, tapos MU-X. Yun yung mga choices. Ako, sa preference ko lang to, pinaka top choice ko kasi MU-X talaga eh. Kasi mas sa akin yung comfort eh. Iba yung laro ng suspension ng MU-X. Although syempre may mga downsides din yung MU-X, like matigas ang steering ni MU-X, tapos makupad siya. Kung power to power, stock to stock, makupad ang MU-X, may inis ka. Lalo yung mga 1.9 nila na blue power. Pero kasi nung na-testing ko yung sa tito ko na naka-tune 1.9, grabe, kayang-kaya sumabay dito sa Montero eh. Kung sumipa rin yung power niya, ang kagandahan pa dun, evenly distributed yung power niya, like from low. Hindi katulad kay Montero na medyo may delay. Kumbaga parang, for example, nasa third gear ka, tapos nagsimula ka sa 1.5, mararamdaman mo yung sipa nung power niya around 2K pataas. Doon na talagang kumbaga parang VTEC na, mag-VTEC siya. Kay MU-X tuloy-tuloy, like from low RPM. Pag talagang tinapakan mo, rin siya, bibira din talaga siya. Ang hindi ko na testing, kasi dito ko lang sa Baguio na testing yun eh. Hindi ko siya na testing sa long drive, pero iba rin, matulin din siya sa long drive eh. Laki ng ang laki nung in-improve, sabi nung tito ko. Kasi muntik niya na ibenta yun eh. Gusto niya na ibenta dahil ang kupad eh. Nung napa-remap niya, nung napa-tune niya, ayun, natuwa naman. Ang laki daw ng pinagbago.
Pero yun, kung stock to stock na usapan, Montero, Fortuner, MUX, si MUX ang pinakamakupad, pero pinakamatipid din yan. Hindi ka iiyak sa diesel dyan. Tapos yun, like I said, komportable at mas maluwag yung space niya sa loob. So gaya ng in-explain ko dun sa comment ko, for example sa second row, nagsakay ka ng mga 4 na adult na slim size, saktong size, mararamdaman mo masikip na sila pag 4. Pero pag 4 ang nilagay mo sa MUX, ang cute na ito, Honda N-Box, ang nipis niya. Pagka sa MUX naglagay ka ng 4, tawag dito, maluwag-luwag pa sila. Hindi mo, parang hindi ramdam nung mga nasa likod na siksikan sila. Third row, sapang third row naman, kaya naman magtatlo ng Montero sa likod, pero talagang masigip na, ramdam mo na. Tapos at the same time, yung floor level niya kasi as in halos ka level ng upuan so nakataas siya. Kumbaga parang nakaupo sa floor parang ganun yung dating niya Hindi yung naka-Indian or Japanese seat ka, yung talagang parang nakataas yung legs mo, ang taas ng legs mo. So yun yung nakakangalay pag sa long drive. Si MUX, kagandahan sa kanya, kagandahan kay MUX is mababa yung floor level nung sa paanan. Kaya kahit papaano mababa rin yung level nung level nung paa mo. Hindi ka mangangalay. Ano mo yung kagandahan kay MUX. Kung tatlo rin sila kayo mo, halos same lang naman din siya ng size ng sa Montero. Masikip-sikip na rin. So yun yung mga factors na nagustuhan ko kay MUX. Tapos very low maintenance din at the same time. Although lahat naman basta Japanese brands, mapa Mitsubishi, Fortuner, matibay naman tong mga to. Pero yun nga, alam naman natin na talagang established pagdating sa reliability si Fortuner at Isuzu. Tipong kahit balagpag ka magmaneho sa kanila, tibay pa rin sa bandang huli. Parang ganun ba? Pero sa mga sasakyan naman, basta naaalagaan mo sa maintenance yan So ano pa ba? Si Fortuner naman pala. Fortuner ang topic natin. Maganda in the future magkaroon tayo na actual review sa dalawang kotse na yun. Pero pag kay Fortuner, ayun, kahit stock yun, meron talagang power yun. Although hindi siya kasing tulin ng Montero syempre, pero ang maganda sa akyata ng Fortuner, maganda yung torque delivery niya, bitinan, mga ganyan. Hindi ka mapapahiya. kahit yung tipong mababa yung RPM mo paakyat, kayang-kaya ng Fortuner. Tas maluwag din siya, although hindi siya kasing luwag ng hindi siya kasing luwag ng MUX. Pero maganda sa kanya yung third row niya, yun ang talagang komportable ka kasi since pa-side yung fold niya, mataas yung level ng upuan sa floor. Kaya parang maganda yung pagkakaupo mo pag doon. Tapos pag tatlo kayong umupo doon, hindi ganun kasikip.
mas ideal sa atin, ano yung mga parang plus points para sa atin. For example, itsura, ganyan. So maraming factors din. Basta ako yun yung sa preference ko. Op, op. Dilim na guys, 6:22. Oh no, mamaya wala na tayo makikita dito sa camera. Kaya buti kahit pa paano maaga-aga tayo umalis. Tapos pag nasa Baguio ka guys, kadalasan common dito magbigayan. Kahit pa sabihin mong traffic. Kasi hindi naman siya tulad ng sa Manila na talagang usod pagong ang traffic na kapag may sumingit sa'yo may irita ka talaga. Dito kasi saktuhan lang yung traffic, kaya parang hindi big deal sa'yo kapag may sumingit. Pero depende naman din kasi yan sa sa sisingit Ano kasi yung mga sumisingit balagbag Minsan ako rin, aminin ko, minsan may pagkabalagbag ako sumingit. Pero as much as possible, pagka yung sisingit ako, after ko makapasok, magte-thank you ako gamit yung hazard. Kasi kahit ako naman, minsan kunwari may sumingit sa akin, di maiwasan, may inis ako dun sa sumingit. Pero pag nakita ko nag-thank you naman, okay. Sige, palalampasin ko. Give and take. At na tayo bago dumilim. Sinasabi ko na pagka wala kang karga, umangat ka dun ng 1K lang, okay lang. Kawasak tong kalsada nila parang dumaan sa ilog may biglang malalim, may biglang nakabaon. Kaya minsan mas gusto ko dumaan dun sa mas malalim sa mas matarik na akyatan kaysa dun sa U-turn na yun Kaso problema mo kasi masikip yung dun sa isang kalsada. Pag may kasalubong ka dun, yari na.
medyo maano yung blind ano niya. Masyadong sharp curve siya, yung blind curve. Didilim na. Natin makakangat bago magdilim. Papansin nyo, kaya-kaya pa ni Montero kasi wala tayong sakay. Pero pagka may sakay tayo na ganun, yung sa part ng tarik na yun, tapos bumagsak siya ng 1,000 RPM, mabibitin na yung ano dun, mabibitin na yung Montero dun. Okay, umabot tayo bago magdilim. Thanks! Love you!